Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pangmalakasang pasilidad na isang selda sa Mindoro, hinangaan ng netizens. Nakaka-inspire umunong makulong. Mayora ng San Fernando, Pampanga usap-usapan dahil sa kwelang civil wedding. Babaeng mountain climber na iligtas matapos mahulog sa bangin sa Mount Apo. Motovlogger hindi napansin ang paninita ng isang opisyal sa kalsada dahil nakikinig umano sa kanta ni American singer Taylor Swift. Bullying at siksikan na classroom pangunahing dahilan sa pagliban sa klase ayon sa EDCOM2. At roller coaster sa Texas, nag-malfunction. 8 sakay, halos 4 na oras na nakabitin sa ere. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Para Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya ngayong araw na ito, may library, hardin, recreational area at pwede ka pang mag-aral. Kung ganito ba naman kaganda ang buhay at mga pasilidad sa loob ng selda, sino ba naman ang hindi mai-inspire na makulong? Yan kasi ang biro ng mga netizen matapos makita ang video ng pangmalakasang pasilidad ng Nauhan District Jail sa Mindoro. Narito ang aking report. #Sana all nakakulong. Kung marami sa atin ang hindi pa rin nilulubayan at nananatiling nakakulong sa kani-kanilang mga multo, tila literal na kulong naman ang hangad ng ilan ngayon matapos makita ang pangmalakasang selda na ito sa Mindoro. Ito'y makarang maglabas ng TikTok video ng Nauhan District Jail kung saan bumida ang hanip nitong mga pasilidad. Kabilang na nga rito ang library, vegetable garden, recreational area kung saan pwedeng mag-zumba at basketball, at pwede pang mag-aral sa ilalim ng alternative learning system. Maliban dito, hatid din ng Bureau of Jail Management and Penology ang livelihood programs at healthcare services para mapangalagaan ang kapakanan ng mga persons deprived of liberty kahit nasa loob pa sila ng selda. Ang mga PDL may access rin sa gadgets para makausap ang kanilang mga mahal sa buhay, gayon din sa therapeutic community modality program ng BJMP bilang self-help, healing at paghahanda sa kanilang reintegration sa lipunan. Sa ganda ba naman ng buhay sa loob ng selda, ang ilang netizen tuloy parang gusto na ring magpakulong. Tumatanggap daw ba ang BJMP ng walk-in? At anong krimen daw ba ang kailangang gawin para ma-avail ang master's bedroom? Sabi pa ng isang ito, may bakanting slot pa raw ba at stress na raw siya sa gulo ng mundo. Ang Nauhan District Jail agad namang naglabas ng paglilinaw na hindi sila nangihikayat sa publiko na maging PDL at sa halip ay ibinibida lamang nito ang mga pasilidad at programa ng BJMP para sa kanila. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang istorya sa social media, viral ngayon ang isang civil wedding sa San Fernando City sa Pampanga dahil sa masaya at magaan na pagpapatakbo ng seremonya ng alkalde sa lugar.
Sa isang post na ibinahagi ni Janus Novio, makikitang ikinasal sa City Hall ang magkasintang sina Jonathan Regala at Tiara Quintanin sa pamamagitan ng isang civil right sa pangunguna ni Mayor Vilma Caluwag. Umani ng atensyon ng ilang nakatatawang sandali sa naturang kasal kabilang ang pagbibiro ng mayora sa bagong kasal na mag-asawa at sa mga dumalong bisita. Mayroon din itong magagaang komento habang isinusuot ang singsing at habang kinukuhanan ng pictures at video ang mahalagang bahagi ng pag-iisang dibdib. Lalo pang naging masiglang okasyon nang awitin ni Caluwag ang kantang Ikaw ni Yeng Constantino at hikayati ng mga bisita na makisabay sa kanya. Ayon kay Novio, ito ang pinaka-nakakaaliw na kasal na kanyang dinaluhan. Ang civil wedding ay isang uri ng pag-iisang dibdib na isinasagawa ng mga opisyal ng pamahalaan na may kapangyarihang magkasal tulad ng mga hukom at alkalde. Bagamat hindi ito isang relihiyosong seremonya, mayroon itong ganap na legal na bisa ng kasal sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Sa iba pang balita, ang masayasan ng hiking ng isang babae na ito ay nauwi pa sa trahedya matapos mahulog sa bangin sa Mount Apo. Sa kabila ng insidente, na-rescue ang naturang hiker na napag-alamang bumagsak sa lalim na 30 meters. Ang buong pangyayari sa report ni Rovic Manuel. Nauwi sa trahedya ang masayasan ng adventure ng isang babaeng mountain climber na ito sa gitna ng kanilang trail paakyat ng Mount Apo nitong May 30. Ayon sa naunang report, nahulog ang 37-year-old na babaeng biktima sa bangin nang bumigay ang tinutuntungan nitong bato para mag-picture taking. Nawalan umano ito ng balanse nang biglang umihip ang malakas na hangin habang nakatungtong sa bato at nahulog sa bangin. Tinatayang nasa 30 metro ang taas ng bangin na kinahulugan nito ayon sa mga otoridad. Taliwas naman sa naunang report, naglabas ng pahayag ang babaeng hiker upang linawin ang totoong nangyari sa insidente. Ayon dito, hindi siya nakatungtong sa bato tulad ng unang report kundi naudyukan nito ng isang individual na konektado umano sa Department of Environment and Natural Resources o DNR na umupo sa isang bato para magpakuha ng litrato. Gayunpaman, hindi umano matibay at biglang gumuho ang naturang bato dahilan ng kanyang pagkahulog. Pag-amin nito na agad siyang nagtiwala sa naturang tao dahil sa pag-akalang may sapat itong kaalaman sa area. Hati naman ang naging reaksyon ng netizens kaugnay nito. Say ng ilan, hike at your own risk at hindi dapat nasisihin ng DNR personnel at dapat na may accountability tayo sa sarili natin. Ayon naman sa ilan, hindi naman ito susundin ng babae kung hindi ito sinabi sa kanya. Sa kabila nito, say naman ng ilan, mabuti nga at nakaligtas at safe na ang babae. Hindi na dapat magsisihan at sa susunod ay dapat na may sapat na kaalaman bago sumabak sa trail o hiking. Sa pahayag ng biktima, nakipag-ugnayan na rin daw umano ito sa DNR para sa paglilinaw ng naturang insidente. Samantala, sa tulong naman ng mga mountain guide at volunteer climbers, agad na nagsagawa ng rescue operations para sa biktima. Naging pahirapan lang ang pag-rescue at pagbiyahe sa babae at inabot na rin ang gabi dahil sa hirap ng kalagayan ng daan pabalik ng campsite. Batay naman sa medical assessment, nagtamo ng injury sa ulo, likod at balikat ang biktima. Agad namang naihatid ang babae sa ospital para sa karagdagang gamutan nito at kinumpirma ng otoridad na nasa maayos na itong kalagayan ngayon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang trending na istorya, inilagay sa alarm status, hinaina ng show cause order at ipinasusuko ang lisensya. Yan ang naging patong-patong na hakbang ng Land Transportation Office sa isang motovlogger na ito na umunoy sangkot sa reckless driving. Pero tila kakaibang depensa ng naturang motorista dahil ayon sa kanya, hindi nito napansin ang paninita sa kalsada dahil nakikinig siya sa kanta ng American singer na si Taylor Swift. Ang mga pangyayari sa report ni Millie Borja. Hinaina ng Land Transportation Office ng show cause order ang isang motovlogger matapos umanong masangkot sa reckless driving habang bumabiyahe sa Marilake Highway. Ayon sa mga ulat, nakunan pa ng vlogger ang insidente at ipinakita ito sa social media kung saan makikitang hindi niya pinansin ang isang miyembro ng Philippine National Police Highway Patrol Group na tumawag ng kanyang atensyon. Depensa ng motovlogger na si Kian James Brule o mas kilala bilang Sir Key.
Hindi niya napansin ang pulis dahil nakikinig umano siya sa mga kanta ng popstar na si Taylor Swift habang nagmamaneho. Bukod sa umano'y pagbaliwala sa otoridad, lumabas din sa investigasyon ng iba pa niyang content sa social media na nagpapakita ng mabilis na pagmamaneho, paggamit ng motorsiklong walang side mirror at pagpapatakbo nito na may malakas na tambutso. Dahil dito, maaari umanong managot ang vlogger sa kasong reckless driving at maituturing na improper person to operate a motor vehicle dahil sa kanyang paraan ng pagmamaneho. Bilang agarang hakbang, inilagay ng LTO sa alarm status ang kanyang motorsiklo habang isinasailalim naman sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license. Inatasan din siya na agad isuko ang nasabing lisensya sa ahensya. Binigyan din naman ni LTO Chief Marcos Lacanilao na hindi dapat gawing libangan o content ang mga mapanganib na gawain sa kalsada. Ayon dito, hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng social media upang ipakita o gawing normal ang irresponsableng pagmamaneho dahil ang mga kalsada ay hindi lugar para sa pasikatan, karera o paglikha ng mga content na maaring maglagay sa panganib sa buhay ng iba. Sinabi rin nito na may malaking pananagutan ang mga content creator dahil maraming tao ang naaapektuhan at naimpluwensyahan ang kanilang ipinapakita online. Kaya nararapat lamang na gamitin nila ang kanilang mga plataporma upang itaguyod ang disiplina at kaligtasan sa pagmamaneho. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang istorya sa social media, ang sabi nila ang silid-aralan ay may tuturing na pangalawang tahanan. Pero paano na lamang kung hindi pala ito ligtas para sa ating mga mag-aaral? Lumalabas kasi sa bagong pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na bullying at siksikan na classroom ang mga pangunahing dahilan kung bakit lumiliban sa klase ang mga estudyante. Ang buong paliwanag at kung bakit ito dapat matugunan, alamin sa report ni Dustin Bayog. Kaso ng bullying at siksikang mga classroom ang mga pangunahing problemang nararanasan silang paaralan sa bansa. Kaya hindi na rin nakapagtataka na kung ito rin ang mga pangunahing dahilan upang ang ilang mga estudyante ay lumiban na rin sa mga klase na siya nakakapekto sa kanilang pagkatuto. Ganito ang sinasalamin ng pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na resulta ng sinagawang focus group discussion sa President Corazon C. Aquino High School sa Maynila. Ibinahagi rito ng mga grade 8 hanggang grade 8 students ang kanilang mga karanasan ng pisikal na pananakit mula sa kanilang mga kaklase, pagtago ng kanilang mga gamit gaya ng ballpen at bag, pagkutiya sa kanilang kasarian at pamamahiya kapag sila ay nagkakamali sa klase. Ang ganitong uri ng bullying at harassment ay minsan umantog sa mas malalang intimidasyon kung kaya napipilitan ang ilang mag-aral na lumiban ng klase. Kabilang din dito ang cyberbullying kung saan ang ilang litrato ay kinukuha mismo sa loob ng mga comfort room at pinopost online. Ang mas nakababahala rito ay ang hindi paglapit sa mga guro o counselor upang mag-report dahil umano mas lalala lamang ang sitwasyon. Samantala ang siksikang classroom naman ang nagdudulot sa kawalan ng sense of safety at nakakapagpawala ng konsentrasyon ng mga mag-aaral upang matuto. Kaya ayon sa EDCOM2, hindi lamang sa simpleng pagkatuto nahihirapan ng mga mag-aaral kung hindi dahil sa ibang factor gaya ng bullying. Pero sa pag-review sa Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Summer Program, kinakita na mas epektibong pag-aaral ang maliit na bilang ng mga mag-aaral sa isang classroom kung saan mas nakakapag-focus sila sa mga leksyon at nababawasan ng takot na mahiya kumpara sa maraming bilang ng estudyante. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story mula naman sa ibang bansa, tila dumoble ang takot ng 8 estudyanteng ito na sumakay sa isang roller coaster sa Texas sa Amerika. Sa hindi inaasang pagkakataon, ang naturang ride nagkaaberya at ang mga sakay halos 4 na oras ring nakabiti ng patiwarik sa ere. Ang insidente tutukan sa report ni Angelica Cosme. Nauwi sa peligro ang masayasanang field trip ng 8 estudyanteng ito. Ito'y matapos mag-malfunction ang sinakyan nilang ride sa isang amusement park sa Texas, USA na tumirik sa taas na 100 feet. Ang mga sakay halos 4 na oras ring nakabitin ng patiwarik sa ere. Batay sa ulat, 5:21 ng hapon nang huminto sa pag-andar ang tinatawag na Iron Shark roller coaster na nakadesenyo raw talagang mag-emergency stop oras na may mangyaring aberya. Alas 9 na ng gabi nang tuluyang maibaba ng Galveston Fire Department ang huling sakay ng ride.
Ayon naman sa pamunuan ng eskwelahan ng mga na-stranded na estudyante, laking pasalamat ilang ligtas ang lahat ng sakay. Samantala, pansamantala namang itinigil ang operasyon ng naturang amusement park upang suriin ang mga ride. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumaning ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.